Anong pumasok sa isip mo ngayon at napagdesisyonan mo yun? Mahirap pong buhay. Mahirap pong lang maglaot. Ako ngayon may i-offer ako sa'yo. Ha? Ngayon may i-offer ako sa'yo. Ganito. Meron tayong isang sponsor, EJ. Gusto kanyang bigyan ng trabaho sa barko. Ito, EJ, pwede mo itong maging stepping stone para matupad din kung ano yung gusto mong trabaho sa loob ng barko. Wish that I could stay. Wish for this moment to never go away. But it's all in my mind. And though I know that there is nothing to find, you're a beautiful sight in the summer night. And you can't put up a fight in the misty light. While you roam in the streets all alone, and all you can see, thinking about what your life came to be. You're a beautiful sight in the summer night, and you can't put up a fight in the misty light. Guys, good day po sa lahat at sa mga viewers natin. Kamusta po kayo? For today's video guys, nandito kami ngayon sa isla kung saan dati tayong pumupunta dito sa lugar ni EJ. Kasi nga ngayong araw ay bibisitahin natin ulit sila. Makalipas po ang halos months na hindi tayo dito nakakabisita, kakamustahin natin sila kasi may good news ako sa kanila. Pero itong good news na to ay nakadepende po sa kanila. So ayun, makikita nyo sa dinadaanan namin ay may tubig kahit na sobrang init. Kasi nga siguro niisip namin umaakyat siguro dito yung tubig kapag ka high tide. You're a beautiful sight in the summer night, and you can't put up a fight in the mist. So naisipan namin siyang bisitahin ulit para nang sa ganoon malaman naman natin yung sitwasyon din nila, di ba? Makalipas nga yung mga nangyari nitong mga nakaraang buwan na naging failed dun sa dapat na pag-aaral ni EJ bilang seaman. Ngayon kasama ko nga pala ang team, syempre kompleto pa rin. Nandiyan si JM nag-drive, tapos si Rans ayan dyan sa likod. Kami tatlo yung magkakasama. Nung una, si Rans yung nakasama ko dito noon nung mga time na nag-scouting kami. Siya yung kasama kong naghanap dito. And then, kami na yung nagpatuloy nila EJ. Ay, nila EJ, nila JM. Magkakaparas kasi ng 2 letters eh. Guys, dito na tayo, malapit na. Mga 2 minutes to 3 minutes nandun na tayo sa bahay nila EJ guys. I don't know what it means, but there's a smile upon your face, and I see something shimmering in your eyes. And they say if you want to glimpse the future, you need space. And you said you'll put down your morning guns. Would you follow me to wonders? Take my hand and walk beside me in a world of thunder. Fear is an imposter. When you look at me this way,
find it hard to not give in. Maabot pala yung tubig dito guys kapag kagabi, kaya pala. Araw, ngayon po sa gabi hanggang December. Hanggang December ito? Kaya pala basa dito kala nanay o sa loob? Eh, ano na po yan kanina? Ito po'y putik. Putik talaga. Opo. Gada anong oras tumakit yung Ano tubig po, nung dito? labas po nung anak ko kagabi na 11:30 po na, may tubig. May tubig na? Kaya pala. Di tama nga tayo. Doon, ay di, ano po ang tricycle, halos mga lahat yung ano sa Halos kalahati ang tricycle. Hindi nakakadaan. Ay, nakakadaan po, hindi pilit na pa Pilit yung lang. ano ng Buti nakakaalis pa rin. Opo. Grabe ano. Ay, tag naman po yan, sir. Ano kasi dito guys, yung kapag ganitong buwan na. Ano nay? Kapag ganitong buwan. Kailan naman po ang tigil ng ganitong anong sitwasyon? January po hanggang April. Ayun naman yung walang Yung wala po siyang tubig. tubig. Tapos po kalagatayan po ng April na mahal na araw, ay may tubig May naman tubig po na sa naman. Grabe ano. Mula po Buti ito nga daw buwan kanina, ito. putik daw ito kanina eh. Sabi Gumang niya po ito na. hanggang December na po yan. Hanggang December, dire-diretso na. Dire-diretso na po yung nakantito. Sanay na po kayo no? Ay, opo, sir. Dahil sa tinagal nyo ditong naninirahan eh. Ako, kanina Wala. po kayo na, ay, putik ko yan. Putik talaga. Opo. Okay, kamustahin ko si EJ? Gabala pa po kayo tay. Napapasyal kayo eh. Oo, may babalita ako kay EJ sana eh. Pero kamustahin ko muna si EJ bago ko sabihin sa kanya yung ano gusto kong ibalita. Sige na EJ, mamaya na lang. Nandiyan, nandala ko na tayo. Sige ho, salamat. Ang laki na nung nasaan yung aso ng ano? Ang laki na nung kanina nakita ko yung aso. Labas! Okay. Okay na yan, ano, EJ. Halika. Hindi ka ba baka matusok ka? Dasi ka dito konti sa akin. Oh. Kamusta ka naman? Ayos naman po. Okay naman. Apo. Kamusta ang pagdadagat mo? Ayos naman po. Dire-diretso pa rin ba? Apo. Simula nung huli kami ditong bumisita, walang tigil yan. Wala po. Pero nung nakaraan, iniisip namin, tuwing dadaan kami dun sa may tulay doon, naiisip ka namin na paano kaya sila EJ maglalaot kapag malakas yung ano, nakikita namin ang lakas nung ano eh. Tigil po. Tigil. Paano dito sa bahay ninyo? Pasok. Pasok din po pagka po yung malaki po tubig at pag may baha. Okay. So, nung nakaraan, dapat pupunta na kami dito. Kaso nga lang, ang iniisip namin, medyo maulan-ulan kasi nitong mga nakaraan, na iniisip namin yung papasok dito sa inyo. Opo. Sabi ko baka hindi okay yung kalsada, hindi baka okay yung daan. Kaya sabi ko, magpalipas muna natin. And then, ngayon nga kami naka-tiyempo ng ganitong panahon, kaya kami bumalik dito. Ano ang napagdesisyonan mo na? Ano, kamusta na? Napagdesisyonan mo? Sa likod ng hinto nung nakaraan, ano napagdesisyonan mo ngayon? Kaya ano po, gusto na po ulit pumasok. Gusto mo ulit mag-aral? Okay, so ganito EJ, lahat kami kasi nanghihinayang, pati yung sponsor, hanggang ngayon nakakausap ko pa din naman. At sabi nga niya, laging paulit-ulit niya lang sinasabi, sayang si EJ, ganyan, puro ganun siya. So, ano na pag-usapan ninyo nila mama mo? Wala po, pinipilit nga po ako. Na mag-aral. Okay, ganito EJ, mamaya meron ako sa yung gustong sabihin na depende sa iyo kung tatanggapin mo o hindi, ano. Pero para sa akin ito ay super good news talaga. Pero EJ, nitong mga nakaraan, kamusta naman ang income ninyo? Ayos naman po, meron pong minsan po kumikita, minsan po hindi. Ay, ganun. Parang kagaya ng dati, kung malakas at wala talagang ano. Pero ito sila, mama mo, ano pa rin ba? Kumbaga, nasusustain naman yung pang-araw-araw nyo pa rin. Opo. Yung kapatid mo babae, nag-aaral ba ulit? Nagtigil na? Tigil po. Nasaan na siya ngayon? Nasa trabaho po. Nagtatrabaho na? Opo. Okay. So, EJ, anong na-realize mo nung time na nag-stop tayo sa pag-ano? Anong na-realize mo? Wala po, naiisip po yung ano. Anong na-realize mo? Yung nakikita ko po sa mga ano, pumapasok. Ngayon nga,
Alam naman natin na na biglaan din talaga yung pagtigil mo, di ba? Pero may mga realization ka naman Opo. na dapat tinuloy mo. Opo. Kasi ilang buwan ka na dapat pumapasok, oh. Di ba? Alam mo ba yung pakaramdam namin noong mga panahon na sinasamahan ka na yung pa-enroll? Hindi, sobrang saya namin that time na, alam mo yun, nakita namin na yung prayer namin para sa iyo nung time na pumunta kami dito. Nasagot na kayo makapag-aral kasi nga kita namin na deserve mo talaga makapag-aral. Yun nga, bigla lang kami nalungkot talaga nung mga panahon na bigla kayo nag-desisyon na mag-stop. Kaya nga talaga kaya kami din natagalan, medyo kumbaga na din kami, kumbaga na yung damdamin namin na kumbaga kami, gusto namin ikaw makapag-aral, tapos ikaw naman nag-decision ka na mag-stop. Yun, kaya medyo na din yung loob namin, kaya medyo natagalan kami talaga. Totoo talaga, nagpapakatotoo ako sa'yo. Yun talaga yung rason kung bakit hindi agad kami nakabalik dito. Kasi medyo andun yung panghihinayang namin, andun yung iniisip namin na sayang yung mga ginawa nating effort para ikay makapasok. Kumbaga, nandun lahat yun. Kaya lahat yun naiisip namin. Ano yung pinakang na-realize mo? Yun pong nahirapan din po. Pero ngayon, anong napagdesisyonan mo na gusto mo na talaga mag-aral? Opo. Anong pumasok sa isip mo ngayon at napagdesisyonan mo yun? Mahirap pong buhay. Mahirap pong lang maglaot. Ayun nga, sinasabi ko sa'yo dati, kaya gusto kong makapag-aral ka. Kasi ayaw naman namin na habang buhay na lang naglalaot ka. Di ba ang hirap? Isip mo, gigising ka ng umaga ng madaling araw, uuwi ka ng madaling araw, tutulog ka konti, lalaot ka na naman. Tapos buhay ka pa dyan na hindi mo pa sigurado kung makakahuli ka o hindi. Di ba? Kaya nga gusto namin ikaw, EJ, makapag-aral kasi gusto namin na mabago yung buhay mo. Itong mama mo, mabigyan mo silang magandang buhay. Kasi yung sipag, nasa yun na. Wala na kang masasabi sa sipag mo. Nasa yun na yun. Alam ba ako, nagkaroon din ako ng guilty sa sarili ko that time na huminto ka. Kasi naisip ko, baka dahil din nung nawala yung mama ko na nandun kami sa Bicol, hindi kita naasikaso eh. Kaya nagkaroon din ako ng guilty sa sarili ko na baka isa rin yung sa rason. Sabi ko, kasi si EJ pumasok na ng halos ilang araw and then wala ako dito. Kaya, yun, talagang gusto namin talaga makapagtapos ka ng pag-aaral. Alam ko mahirap talaga magdagat. Kasi may mga kamag-anak ako nagdadagat din. Ito sila Rans, nagdagat din yan. Kaparas mo. Kaya alam ko yung dinadanas sa magdadagat. Tsaka ako laking tabing dagat din ako. Kaya alam ko yung buhay. Kaya alam ko yung sinasakripisyo mo. Kaya nga alam mo naman, kahit na hindi naman tayo talaga totally nagka-views ng malaki dito sa YouTube natin kay EJ, bumabalik-balik kami dito kasi nga deserve niya talaga ang tulong, hindi lang dahil sa views. Kasi deserve ni EJ ng tulong. Deserve niya makapag-aral na yung pangarap niya. So EJ, ganito. Ako ngayon may i-offer ako sa'yo. Ha? Ngayon may i-offer ako sa'yo. Ganito. Meron tayong isang sponsor, EJ. Gusto kanyang bigyan ng trabaho sa barko. Ito EJ, pwede mo ito maging stepping stone para matupad din kung ano yung gusto mong trabaho sa loob ng barko. Kasi naniniwala ako na hindi lang lahat ng nakapag-aral ng seaman ang nakakapagtrabaho ng gusto nila sa loob ng barko. Naniniwala ka ba sa promotion? Opo. Pwede, nasa sayo yan kasi ganito yan eh. Kapag pinaaral mo yung mga desidido kang matutunan yung mga ibang gawain sa loob ng barko, like halimbawa nasa kitchen ka, yung papaano mag-prepare ng niluluto nila, papaano magluto ng niluluto nila, kapag natutunan mo yun, pwede kang ilagay sa position na yun and then mag-hire sila ng panibago dun sa posto mo. So gusto ka sanang bigyan ng sponsor natin ng trabaho, siguradong trabaho sa loob ng barko bilang mag-uumpisa ka as a dishwasher sa kitchen. Sa tingin mo?
ano sa tingin mo, Nay? Halika po, Nay. Dito ka po. Tabi ka po sa akin. Ayan po, may Okay lang. Wala pong problema. Okay lang po yun. Halika po. Tabi ka po dito sa akin, Nay. Okay lang kahit anong amoy natin. Wala namang problema din na mukha kami masailan. Buka dito, Nay. So, Nay, ito si AJ. Narinig mo naman. Gustong bigyan sa loob. Hindi niya kailangan o pwedeng subukan niya muna before siya ulit mag-decide kung mag-aaral. Nay, ito sa barko na po ito na trabaho. sa akin po sir ay siya po yung may kapasya nun, hindi po ako. Pero kung ikaw tatanungin, Ay kung ano po yung kanyang pasya sir, yun na rin po, susundin mo. yun na rin po magiging pasya ko. Okay, pero kung mapapayuhan mo yung anak mo ngayon, anong pwede mo ipahay sa kanya dito sa offer namin? Ay ano po sir, ay mahirap pong mag-ano ng desisyon kung sa sarili ko po. Oo, Saka yung mister ko po, yung may papayo mo sa kanya. Ano? kung ano po yung nasa kanyang kalooban. Okay. Kaya lang payo ng mama mo sa'yo. Kung ano yung tingin mong kung igagrab mo ba yung opportunity na to. Kasi kung ako tatanungin, ako igagrab ko na to. Kasi dito kikita na ako eh. Tumatakbo na yung taon na kumikita na ako. At kahit pa paano, nasa barko ako. And then, pwede kong pag-aralan kung ano yung mga nakapalibot sa akin doon na trabaho. Kasi ako, guys, pumunta ako ng abroad. Ako po ay baker lang. Hindi ako marunong mag-design ng cake. Pero inaral ko yung paggagawa ng cake and then pinunta ako sa paggagawa ng cake kasi nakitaan nila ako ng potential na mag-design ng cake. So from baker lang, napunta ako sa cake decorator. Na ang sahod ko noon sa is maliit lang and then biglang laki nung napunta ako sa decorator. Yun, stepping stone yun. Binibigay lang kita ng idea, ikaw sa tingin mo. Sa ngayon, anong may bibigay mo sa aming desisyon? Kumbaga, sa ngayon, pwede ka pa naman mag-isip eh. Ito sa barko na talaga to. Siguradong trabaho na to. Ano sa tingin mo, AJ? Pag-iisipan ko po. Pero sa ngayon, sa tingin mo, anong masasabi mo dun sa offer? Anong munang masasabi mo dun sa offer na yun? Good offer ba? Good opportunity ba? O ano? Maganda po. Maganda naman, di ba? Kasi syempre, ang sahod kahit pa paano kapag ka nasa lugar ng barko, iba yun. Iba pa rin yun. Ano? Tsaka bukod doon, international yun. Di ba? Okay, si tatay. Ikaw tay. Halika pa tay saglit. Hindi ko pa ito nakakausap si tatay. Hindi pa ito nakikita sa video si tatay. Halika tay, meron ako sa inyo tatanong. Upo ka po dito bilang padre de pamilya tay. Kasi yun nga, merong offer po kay EJ, ang sponsor, na pwede na siyang on the spot bigyan ng trabaho o ipasok na mismo sa barko bilang assistant o katulong sa kitchen. Ano po sa tingin mo, tay? Ang may papayo mo kay EJ? Nasa kanya po yun. Kung maganda naman po ang kasusuotan, ay di, nasa kanya po yun. Siya po mag-isip, mag-desisyon ng kanyang sarili. Kung anong kanyang... Okay. So, nakikita ko dito sa mga parents ni EJ, tama talaga yung nila. Tama yung position nila bilang magulang. Kasi ang magulang talaga, hanggang payo lang. And then, ang final decision nasa anak pa rin. So, maganda po yung nakikita ko sa inyo, tay, tsaka kay nanay. EJ, ano mo? Kailangan namin ng sagot. Kailangan namin may mai-report kami sa gusto sa yung tumulong. Pwede mo tong subukan. Di ba? Kailan pa naman ang pasukan eh. Hindi ka pa naman pwede pumasok ngayon eh. Pwede mong subukan muna yung trabaho kung gusto mo. Malay mo, magustuhan mo. Di ba? Wala namang masama sumubok tayo, di ba? Ang buhay kasi sugal yan eh. Kailangan mo laging sumugal. Ikaw, susugalan mo ba to? Saan ka po yung mag-umpisa? Paano mag-umpisa? Yun pong pagtatrabaho. Magsisimula ka as parang sabi kasi, kumbaga tawagin na natin, parang assistant ka doon, andun yung magpe-prepare ka, mag-dishwash, mga ganun na trabaho. Tapos, yan ay international na ruta. Yan ay for passenger, hindi siya for cargo.
No, yun ang maganda for passenger. Anong route ng lugar? Ano po? Ano pang paano ng route ng lugar? Depende po sa kung ano yung hindi sa akin nasabi kung anong bansa yung unang pupuntahan, ganito ganyan. Pero yun nga, binibigyan lang tayo ng opportunity ng sponsor kung tatanggapin natin o hindi. Kung ang gusto mo naman talaga ay mag-aral, wala namang problema, kakausapin ko pa rin yung sponsor natin na gustong tumulong sa atin. Pero kailan ba ang pasukan? Next year pa yata. Parang nag-open po ang Nag-ano po ng January. January? Apo. Mag-open? Para sa, kumbaga, parang start uli, para mag-start ka uli. Opo. Okay, so January. Okay, so ganito na lang, bibigyan ka namin pa ng oras para makapag-decide. Ha? Okay ba sa'yo yun? Opo. O sige, bigyan ka namin ng oras kung ano yung sa tingin mong mas ikakabuti mo. Ha? Mamili ka dun kung ano yung gusto mong unahin. Mag-aral o trabaho na. Opo. Okay. So, sige, ganito. Ano bang gusto mo na lang munang sabihin dun sa sponsor na nagbibigay sa atin ng trabaho? Nagpapasalamat po. Gawa po ng tinutulungan niyo po ako. Kasi sabi nga nila may contact yata siya sa loob mismo ng barko. Kaya ganun siya ka-porsigido na mabigyan ka doon ng trabaho. Ano? So kung ako naman tatanungin, EJ, pwede ko naman sanang subukan muna. And then kung talagang hindi ako komportable o hindi ako magiging masaya sa trabaho ko, then I will try ng another naman, mag-aral ulit. Di ba? Pero choice mo yan. Kung gusto mo talaga yung magpasok lang, hindi pwede ka naman pumasok lang. Ano? Pero may papangako mo ba na kapag ka nag-aral ka, hindi ka nahinto? Opo. Ha? Hindi nahinto? Opo. Okay, anong gusto mo sabihin naman doon sa gusto mo yung nagtutulong sa atin sa school mo? Humihingi po ng pasensya dahil sa ginawa ko po. Labas! Ano pang gusto mo sabihin sa kanya? Sabihin mo na gusto mo ituloy. Gusto ko po nang tuloy yung pag-aaral. Dahil sabi nga ni EJ, ang hirap ng maging isang mangingisda. Talaga naman, alam ko mahirap yan. Alam mo sa ating mga Pilipino, alam ko yung mga kababayan natin nangingisda na pinipilit nilang pumalaot kasi nga wala silang choice sa buhay. Ayun yung isa sa source of income nila. Kaya kahit mahirap, napipilitan silang gawin. Buwis buhay yan, guys. Parang sundalo yan. Nasa hukay ng isang paa mo dyan. Kasi tubig yan. Wala tayong kalaban-laban sa tubig, guys. Di ba tay? Nagsagip nga po magkama ng siyam na buhay ng isang linggo. Nagsagip na, paano? May nagtaubong bangka sa laot. May tumaob na bangka. Tapos, Ano po ang ginagawa? tumaob yung bangka tapos, anong ginawa nyo? Nakalutang na po yung mga nalunod yung mga Hindi po marunong maglangoy, dalawa marunong. Dalawang marunong. Maputla na po ang mga Paano nyo nakita, EJ? Ay, dyan na, sa lahat. Nakita po nung pinsan namin. Nakita nila and then tinawagan kayo. Opo. Hindi ko nila matay sa net. Saan kayo nang galing nung dito pa? Opo. Punta doon sa laot po. Hala. Tapos pumalaot pa kayo. Hindi po yung may Ito sagip po po nung nila. nung tao po ilan po. Saan nyo sila sinagip sa laot pa rin? Sa laot po. Siyam na tao. Grabe, ano? Sa tao po dadalawa maglango. Puro taga Garcia po yun. Grabe. Eh, hindi marunong. So sino lang ang nagsagip? Kayo lang? Kami ang Tsaka po yung isang- yung Kayong mag-ama lang? Yan, tsaka yung kami pamangkin po ang din. nakaano sadya sa Kaya yung pamangkin din ng isa. Grabe, ano? Kung bangka, hindi ang pumatay sa nagtakot din. Hindi matabihan. Bakit ano bang meron dun sa kinilalagyan nila? Talaga. ng alo. May pisaan. Opo, pisaan po ng alo. Ay di, diniskarte na lang para lang mapunta ng mga tao. Grabe. Paano ginawa nyo? Paano nyo napunta? Sila nga ayaw nila eh. Hindi, tali pong mahaba. Tinalian nyo. And then, tapos itinali nila sa bangka. Pinatalong ko dyan, siya ang nagtali sa bangka. Tinalon mo yung ano? Opo. Tapos ikaw nagtali dun sa bangka. Ang lakas ng loob ni EJ, at least nailigtas niyo yung buhay. Opo. Anong sabi sa inyo?
Pasalamat po. Ayun na akong matanda, sabi daw yung ay utaw. Ako mo na ako na yung utay, ako'y mamamatay din yung utaw. Utaw, mamamatay na. Kaganda nga po ako may video dun sa dagat nung naglubugang yun. Grabe, ano? Nakakawa Pero ng naka-video dumo, sila nung nung hinanap namin yung bangka, naitabi na ako namin May tabi na po, abot po ng... Gawa na kami nasa kluban. Sariaya. Nasakluban din kayo. Patay din ang aming motor. Inayos ko po ulit. Tapos po ulit binalikan ko po ulit yung bangka. Grabe. May tabi po yung yung siyam na Eh tao. na, yan. Wala kayong yan. Ginagawa po ngayon. Sira-sira po. Ayan, di ba? Grabe, ano? Talagang si... So, pasalamat din yung mga tao na yun kasi merong kagaya nila EJ na isang sabi lang dito na rescuehan. Pumunta naman sila mag-ama, may kasama yatang isang pinsan. And then si EJ yung tumalon dun sa tubig para maitali yung bangka nung kabila na, lumubog para mahila nila. So, yung mga tao, paano nyo isinakay sa bangka nyo? Apat muna po. Paano yun? Paano nakakapunta dun sa misa inyo? Di ba nandun sila sa pisaan? Hindi, nung pong alis namin po sa pisaan ng alaw, nung mabatak namin, saka po namin. Okay, nandun sila nakakapit sa bangka habang inihila ninyo. Grabe. Nung apat muna po, at malalaki po yung dadaanan. Bago tapos binalkan nila yung apat. Ayun nga po yung sinasabi ko sa sa mga kabayan natin na ang dagat ay talagang napaka-delikado, napaka-unpredictable. Hindi natin alam kung kailan lalakas yung tubig, kailan hihina. Unpredictable ang dagat. Kaya nga sabi nga ng iba, tinigilan na ng NASA yung pagdidiscover sa dagat. Dahil 80% dyan hindi pa talaga mapag-aralan kasi nga ang hirap, nakakatakot din sa dagat. Kaya ayun, bilib ako sa mga mangingisda, saludo ako sa mga mangingisda. Sa inyo lahat, saludo ako. Okay, so sige EJ, ganito, bibigyan ka namin ng ilang araw para makapag-decision, ha? Opo. And then sabihin mo sa amin kung ano yung magiging pasya mo, ha? Huwag kang mahihiya na mag-message ulit sa amin para sabihin, ha? Pera na. O EJ, dagdag mo to dyan, pang-allowance niyo. Mag-mumerinda muna po kayo. Sige po. Ako mo. Dagdag mo dyan sa ano mo, pera mo. Salamat po. Sige, para may magamit kayo pang dagdag gas. Ha? Alam ko araw-araw kailangan nyo mag-gas paglalaot. Sira. Mag-iwan. Ay, talaga hindi ko kayo makakilala. Dami Medyo pong matay. naglubugan na sa mga ibang Kaya kinanapirin yung long hair Tapos meron po din naman, hindi naman po kami naka-rescue, taga din sa kanila. Galing po layout, nagpatak, naiwanan po siya ng bangka, may iniwasan po kami nagpatak ay yung kanilang speeding nakapirmi na, dilaglag. Yung bangka po yung nakabot diyan, doon po sa may harap. Tapos siya naiwan na dun. Naiwanan po sa kalautan, ang naghahanap po yung may 50 bangka. Paano nahanap? Makita ko yung mga bandang... Buhay pa naman. Buhay, naglalako. Naglalamoy po. Ang dami daw niya na natubay. May danda po yung mga... Sinurvive niya yung sarili niya, ano? Galing po sa Kung pangangaway. yung kayo namatay, yung ano ba yung dalawa ginanapay. Ay, apektado kami. Gawa na siyempre, tagalulutang pag nag-ano kami ng isda, ang isip ng tao. Di, totoo yung... Ay, nangain ng tao yun. Hindi kami apektado. Bago talaga siya po mga sakay, sabi ko, naku, ako'y hindi marunong maglawan. Nakakawal, panay kayo ng Nakakawal. Alam, pati po mga wallet nila, bago wala pong yung pumakarang na ganyan. Wala po, cellphone ATM po, po, dala. tapak nga po lahat nung umuwi. Ang susi po ng tricycle, ito hindi nabilin dyan, dala-dala din daw. Di, lahat yung nakarekta ng umalis. Grabe. Kahawa ko naman sa mga tao. Nakakatakot talaga. Bangkahoy gayaan, Nakakatakot katakot makasakay sa aking bangkahoy, kataluay gayaan. Nakakatakot ang dagat, guys. Kaya Teka naman po yung mag-alaw. hindi ito hindi birong trabaho yan. Sabi Yung ko, ako, pangingisda. ayoko ka ako napagtripan ng dalawang pating biyang malakay. Lalo na. Okay. So sige EJ, ngayon, ay mamaya, maglalaot ka ba ulit? Opo. Mga anong oras ang alis mo? Ginagawa mga to. Hapon po, mga alas 8 po. Alas 8 ng hapon. Tapos ang uwi mo naman nun ay anong oras? Minsan po umaga na. Umaga. Opo, araw na. Di ba sabi mo kagabi naglaot kayo? Opo. Kamusta? May nahuli ba kayo? Dadalawang piraso po 2 pirasong Isda po. na malaki. Malaki na po pinagbilan na lang. Malaki. So pumapatak naman ang magkano nung nabenta nyo? Umabot naman ang magkano siya kahit paano? Parang hindi naman danan. May git, yung kaninang isang isda binili ko din 500 pesos may git? 650 ho yung isa. Ang isa. Isang piraso. O yung dalawa na? Isang piraso po. Isang piraso. So halos 1,000 pesos. Tapos naggasolina kayo ng magkano? 200 po ako gabi. 200. So meron lang silang 800 pesos sa madaling salita. So ano yun, kumbaga
magdamag nilang pinagpuyatan din yun at pinagbuwisan ng buhay doon sa dagat para kumita ng 800 pesos. So sana ay bigyan pa kayo ng maraming blessing sa dagat para na sa ganun mag-pray lang kayo lagi pag manghuhuli, Oo nga, sadya pong ganyan. Pray lang ng pray, bukod sa kaligtasan nyo, na sana bigyan kayo ng maraming huli. Diba? Opo. Bira-bira pong masiraw. Maganda naman kapag ganun. Nagdadasal ba kayo bago mag-laot? Ayoko. Tama yun, yun ang kailangan. Prayer sa kaligtasan. Hindi nagdasal at hindi nangingiba, kaya hindi bigyan. Tama yun. Dapat kailangan tayo ay mag-pray para tayo bigyan ng maraming huli. Diba? Tinan nyo nangyari kay sino ba yun, JM? Si Pablo ba? O si Juan? Yung pinapunta ni Jesus sa dagat at ihulog yung lambat? Si Pablo? Simon. Si Pedro. Si Pedro pala. Wala sa sinabi ko. So si Pedro pala yun. Oo nga pala. Si Pedro yung pinahulog, di ba? Tingnan nyo. Dahil sa pananalig niya, binigyan siya ng maraming isda. Ganun lang din naman sa atin. Basta mag-pray lang tayo sa Yung kanya. vlog niya sa Iyatinin niya. Punta kayo sa kabundukan, yung... Tsaka yung po sa sa Cebu. Okay. Ang lupit. Matindi. O sige. Away. Okay guys, so palabas na rin tayo dito sa area at ayun lang yung purpose din natin na si EJM makamusta at sila mama niya at saka makapag-abot ng konting blessing at saka may abot sa kanya yung offer na yun na napakaganda talaga. Wala na naman ba? Di pa naman, maliwanag pa naman. So ayun, thank you. Binigyan kami ng biscuit ni nanay, salamat. Biyahe na rin tayo palabas ng area. Grabe, presko din dito kahit paano. No? Ito pala yung nalubog na bangka na sinasabi nila nakaraan na sinagip nila. So 7 yata yung sa kanya na sinagip nila EJ. So salute kala EJ na nakasagip ng buhay, di ba? They sing hallelujah.